Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. Relihiyon dili makaluwas, Ginoo among giapas. Alright. I'm Gracial Carbose, speaking for Atwalk, All the World Outreach Church. We are participating in the Genesis Battle of the Band this coming October 3, 2015, 2 p.m. at Balangasan Gym. Come and spend time with God and us. See ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. There is nothing in this world that can compare to Christian fellowship. Nothing that can satisfy but Christ. Quote-unquote John Rockefeller. Hi, I'm Shekinah from Church of God World Mission of the Philippines. We are the Alabaster Band and we are joining Genesis Battle of the Bands this coming October 3, 2015 at exactly 2 in the afternoon. Tickets are now available. Watch and see ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. Hi, I'm Naidi. I'm Daisy. And I'm Fibeline. And we are the Glorious Band, participating in the Genesis Battle of the Band this coming October 3, 2015 at 2 p.m. at Balangasan Gym, Pagadian City. Tickets are now available, so come and be blessed. See ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. God is good to all human in this world. Dili pa igo ka nakabalo nga ang Dios maayo. Importante ikaw mismo nakasinati nga ang Dios maayo. But not all people will experience the goodness of God. Sa dihang magsimba kas Ginoo, ang imong motivation gisday ka nako Lord, gisimba ka nako kay ikaw ang Dios nga nagbuhat sa akong kinabuhi, nagbuhat sa tanang butang, walay nahimukso sa kalibutan kundi gikan kanimo. Dili siya gusto nga maglakaw kang masulupon, dili siya gusto nga maglakaw kang punos problema, dili siya gusto nga doon na kay kahatlok, doon na kay kabalaka. Gusto siya nga mubati kang mga maayong butang sa iyang atubangan. And that's the goodness of God. Ang Psalms chapter 100, mao na yung mensahe na to karong gabi. 1 up to verse 5. Then ang Psalms 100, usa kanika common nga chapter, ilabi na nato nga mga Pentecostal, mga kasimbahanan
nga mga Bible believers. Diin kini siya nga chapter kasagaran ginabasa kani sa mga scriptural reading sa mga kasimbahanan as scriptural word before mo enter ang divine service. Then ang matag tao nga nagabasa niini daw kumon sa ilaha kaning panglantaw, then wala kayo matagaay gibug aton kung unsa ang kahulugan niini. Then samtang nagabasa ta, ang uban naga-response og amen, but dili kay nato matagaan og unsa gyoy katinuuray sa mensahe nga buot ipasabot sa Ginoo. Ilabi na ang Book of Psalms, gitawag kani sa theological term a hymn book of praise. Libro diin nahanay dinha ang nagkadaiya nga mga pagsimba sa Ginoo. Og karong gabi buot natong tagaan og pagtagad kini nga word haron atong masabtan, ma-value nato unsa ka importante ang pagkamasimbahon. Din moingon ko pagsulti nga dili ang tanan nga nakasulod sa church nakasimba. Dili ang tanan nga miadtog simbahan nakasimba. Tungod kay ang meaning sa word nga worship in the Bible is act of paying divine honor to God. Ang simba daw usa ka buhat sa paghatag og langitnon nga pagpasidungog sa Dios. And that's the meaning sa word nga worship. So gusto ko nga tagaan nato og pagtagad unsa ka importante ang gimension sa Psalms chapter 100 verse 1 up to 5. Now ginini diri pagsulti sa words sa Ginoo. Hallelujah. Shout for joy to the Lord all the earth. Verse 2 mingon siya, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us. We are His, and we are His people, the sheep of His pasture. Verse 4, mingon siya, enter His gates with thanksgiving, and His court with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Verse 5, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Ang Diyos magpanalangin sa pulong niya nga atong gibasa. Now, kung imong tagaan og pagtagad, ang Psalms, usbon ako, it is a hymn book of praise. Dunay pagsimba nga nagigsis karon sa kalibutan, dunay simba nga gitawag og silent night. Kabalo ba mo ana nga kanta? Silent night. Silent night. Meaning, sulim ba? Ang kita nga Pentecostal, gitawag tag, ang atong sinimbahan, gitawag tag, joy to the world. Nga, dili ta kontento nga atong pagsimba nga way mahitabo sa atong kinabuhi. Mauna nga, ganahan ta mo sayaw, ganahan ta mo lukso, ganahan ta mo bayaw sa atong mga kamot, ganahan ta mo palakpak. But wa kay nato masabti. Doon na yuban nga mipalakpak tungod kay nga worship leader mingon nga clap your hands. Na yuban misayaw tungod worship leader mingon siya nga dance for joy. Maingon nga lukso tungod kay ang kanta mo lukso sa kalipay. Ibayaw ang kamot tungod kay miingon ang worship leader, ibayaw ang kamot. But the deeper reason why we worship God, wa kay nato masabti unsay pinakauyukan nga rason nganong simbahon nato ang Dios. Ang Book of Psalms mugiya nato unsay pinakamaayong motibo nganong muanhita sa church. Ang Book of Psalms sa gamay nga background ni ini, nagahulagway siya sa gitawag og Pentateuch.
The word Pentateuch gikuha sa word nga pinta from the word five. The five book of Moses. The first five book written by Moses. Nga kunimong sabton, nagahisgot ka na siya sa book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nga kunimo siyang sabton, dili buot ipasabot nga tungod kay Genesis, siya ang kinaunahan nga panghitabo sa kalibutan. Nga ni dunay komentary sa mga Bible scholar that the oldest book in the Bible is the book of Job. Ang libro sa Job ang pinakakaraan nga libro sa tibuok kalibutan. Wa pa si Moses, ang libro sa Job naga-exist na daan. Then nga nung sa libro ang pinakauna gitawag siya Genesis. Tungod giuna ang libro sa Genesis, tungod na sa pag-arin sumala sa nagsulat sa Bible. Nga diin ang meaning sa Genesis, nga nung siya'y una, tungod kay sa meaning palang daan is beginning. That's the meaning sa word Genesis. Makabitaw na nga ang atong Battle of the Band, Pagadian City, this coming September 26. Ang uluhan is Genesis. Ang body pasabot, the battle begins. Hallelujah. So, unsa may mensahe nga atong makuha dinhi sa Psalms nga nagahulagway man kanisya sa 5 ka libro ni Moses. Una, gusto sa Dios nga kun musimba ka, ang imong pag-anhi sa church dili kay mianhi, dili tungod kay nadasig ka, dili tungod kay nalig-on ka, dili tungod kay gi-invite ka, wala kay mianhi ka tungod kay do na kay purpose nga imong adtuon sa church, makita tingali nimo ang imong gustong lantaon. But ang pinaka-purpose nga nung mianhi ka, tungod kay naglantaw ka nga ang Dios imong gianhi, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Genesis is talking about the creation. Nga ang buot pasabot ni David, samtang magsimba ka sa Ginoo, ang imong motivation nga nung mianhi ka because of worshiping God who is the creator of everything. Meaning, samtang musimba ka, Lord, gisimba ka na ako, gituboy ka na ako, ikaw nagbuhat sa langit o sa yuta, ikaw ang nagbuhat sa taang, ikaw nagbuhat sa akong kinabuhi, ikaw ang nagbuhat sa mga butang na nag-exist nining kalibutan na. That's the first motivation. Why we worship God? Because of who He is sa atong kinabuhi. He is the Creator. Praise God. And that's the meaning sa word Genesis. Another meaning sa book of Psalms, as a picture sa book of Exodus, ang buti pasabot sa Exodus is worship the Lord as deliverer. Unsay buti pasabot nga samtang muanhi ka sa church, wala kay mianhi ka tungod kay hallelujah, do na kay nakita nga butang nga nagahatag nimo og makapadasig sa imong kinabuhi. Hallelujah. But ang pinaka-purpose nga nung mianhi ka sa church tungod kay ang imong hunahuna misimba ka tungod kay dunay Dios na pahigawas kanimo. Worship God as deliverer. Naunsay po di pasabot ni Ana. Dunay uban nga wrong concept of worship. For example, nay uban moingon nga moadto ko sa simbahan may nalang makukuhaan ang akong sala. Dunay uban moingon nga musimba ko may nalang nga makit-an ko sa akong igsuon nga dili ra kaayo layo ang akong absent. Hallelujah. Praise God. Ang uban moingon musimba ko kay karong adlaw gipanalanginan ko.
Napuyuban mo ingon nga musimba ko kay kanang na ako'y problema. Musimba ko kay dunay butang akong gipangayo, which is dili na siya sayop. Pan gusto si David nga imong sabton, nganong misimba ka, nganong mibayaw ka, nganong misayaw ka, because God is our deliverer. Nga ang buti pasabot sa imong pagbayaw sa imong kamot, sa imong pagsayaw, ang buti pasabot sa Ginoo, ang imong motivation, nga gikan ka kaniadto sa gingharian sa kangitngit, gikan ka naglakaw, nga dili imong padulngan distraction sa kinabuhi. Apan mingingon ang Bible, gilukat ka sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus, gidala ka sa kahibulungang kahayag, ug mohinungdan nga ang Dios atong simbahon sa atong kinabuhi. Pwede ba atong palakpakan ang Ginoo diha? That's the second motivation. Nagidalatas Ginoo sa kahibulungang kahayag sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi kaniadto dulom apan gidalata sa gingharian ni Ginoong Hesus. Ikatulo, natong tagaan og pagtagad sa Book of Psalms, not only by worshiping God as Creator, as deliverer, but as a type of Leviticus, is worship God in the beauty of His holiness. Simbahon na to siya diha sa katahom ug sa pagkabalaan. Minganhi ka, dili tungod kay haron makukuhaan ang imong sala. Mianhi ka tungod kay nakabalo ka nga sa imong kapakyasan, dunay dugo miaga sa cross nga ang imong pagkahugaw at tubangan sa kalibutan nahimo kang hinglo sa dugo ni Ginoong Hesus. Wow! Woo! Praise God! Nayuban, may nalang igsuon musimbata kay basig moabot ang adlaw maluwas ta. Kundili ang pinaka-purpose sa pag-worship, naghandom ka nga dunay Dios nga balaan nagdupa sa krus para sa imong kinabuhi ug sa imong pagtuo kaniya nahimo kang balaan. Muna ang Bible nagsulti, worship the Lord in the beauty of His holiness. Then ang book of Leviticus, diha gi-order ang pagsimba sa mga Levita. Lantaw nimo ang history sa anak ni Jacob sa 12 ka tribo, ang 11 lang kamagsuon ang naayuta nga bahin. Si Levi walay bahin nga yuta, kay ang purpose sa Ginoo si Levi naa siya sa templo, kay siya ay magplastar sa panimbahon, siya ay magampo sa Ginoo, iyahatanan ang order sa espirituhanong mga activities. Dayon ang tarbaho sa mga magsuon, maula nga idadon ang ilahang ikapulo diha sa templo, haron ang ilang igsuon nga nanginabuhi sa templo, mabuhi. Mauna siya'y order. Then, tungod ni ana, ang mga Levita, mao'y perminting magdala sa arka sa tugon. Ang buot pasabot sa arka sa tugon, naadiha ang presensya sa Dios. O mauna siya'y type sa book of Leviticus, nga sa dihang simbahon nimo ang Ginoo, gisimba nimo siya diha sa katahom ug pagkabalaan. Another meaning sa Book of Psalms, not only worship God as Creator, as Deliverer, or worshiping God in the beauty of His holiness, but as a type of Book of Numbers, is worshiping God even in the wandering of life. Unsay buot ipasabot anang simbaho nato ang Ginoo bisan sa kalisdanan ug kasakit sa kinabuhi. Gusto ko nga aton isiyang sabton nga ang type sa Book of Numbers nganong ingon ang Ginoo nga Juda, ihapa pila na kabuk imong tribo. Benjamin, ihapa ang imong tribo. Aser, ihapa ang imong tribo. Sibulon, ihapa ang imong tribo. Ang purpose sa counting, haron nga didto sa kamingawan, diin sila dalon sa Ginoo kung asa silang dapita, ilang lang taon kung wa ba sila makuhai.
Di ba sila matigwalaan tungod kay ni ana nga time kun imong sabton didto nagsugod nga sulayan sila sa Ginoo unsa sila ka matinud-anon. Then gusto sa Dios labaw sa tanan nga malabangan nila ang gitawag og 5 cycle of sin nga gimension diha sa Old Testament. Usa sa mga sala diha nga ilang nakita is a sin of rebellion, sin of disobedience, sin of idolatry. Ang pagsimba nila sa Dios-Dios, naghimo sila imahe sa usa ka baka. Naghimo sila bisag unsa nga matang sa imahe nga makapatintal sa Dios sa pagkasuko kanila. Unya kanang 5 kasala nga nagbalik-balik mo hinungdan nga gitrain sila sa gibansay sila. Instead nga ang Egypt to the land of promise ilalang baktason sulod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi, gibaktas nila sulod sa 40 ka tuig. Ang purpose nga nung dugay sila miabot tungod kay gisulayan sila sa Ginoo tungod sa mga sala nga ilang nabatunan sa ilang pagpanaw. Then ang buot di pasabot ni David samtang nag-worship ka, buot di pasabot ni David nga dili mausab ang atong pagsimba bisag moagi tag mga kasakit sa kinabuhi. Kasagaran ta mangutana, Brad, ganun wa man ka nakapadayon, Brad, naalagi pagsulay. Brad, ganun wa man ka napadayon, Brad, grabing problema. Sister, ganun wa man ka nakapadayon pagpangalagad, grabing pagsulay. Tanan nga mga rason, grabing pagsulay, grabing kasakit. Pero ang gusto ni David, nga ang tinuod nga magsisimba, makasimba bisan unsay masugatan sa kinabuhi. Worship God, worshiping God, even in the wandering of life. Kaya ba nimong mubayaw kasi imong kamot? I worship you, Lord. Unya, nakabalo ka nga, inig-uli nimo, wala kay bugas. Kaya ba nimo musimba kas Ginoo moingon ka, Lord, ako malipayon. Unya, inig-uli nimo sa imong panimalay, naglantaw ka. Hallelujah, nga nagkadaiyang problema, nagkadaiyang balatian, nagkadaiyang mga nakita nimong mga pagsulay, mga kabugat sa kinabuhi. Kaya ba nimo nga di mausab imong pagsimba? Si David naghatgit na to. Nga kumiagi mong kasakit, ang akong sinimbahan sa Dios wa mausab, grabing kasakit na agian sa kinabuhi. Wow. Then, mingingon si David sa 5, worshiping God by remembering His law and His promises. Hakana bang mulukso ka, musayaw ka, mubayaw ka sa imong kamot, kay naghandom ka nga dunay Dios nagsaad nimo, dunay Dios nga dunay pulong nga madasigon nga naghatag na tug paglao matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang tanan moingon, wow, praise God. Ingon ang Ginoo, for I know the plans I have for you. Ug samtang nagasimba ka, walay rason nga dili ka na ako simbahon. Nganong walay rason? Ang iyang saad kanunay para sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Walay rason. Tanawon nato ang sulti ni David. Ingon siya sa verse 1 sa Psalms 100. Ingon siya, awiti nga malipayon ang Ginoo. Lingiad daw imong tapad, pahiyumi siya. Dilibot sabton nga mikatawa ka tungod kay katawanan siya gnahong. O dili, mipahiyom ka tungod kay may kalipay dinhi sa sulod. Amen, amen. Hallelujah. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Lamang ko'y nag-awit nga wala diha ang iyang kalipay. Na may nag-awit nga, mo sayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo sayaw sa kalipay. Kalipay, pero 80 ka bukunot sa naong. Hallelujah. Awiti nga malipayon
ang Ginoo. Nahinumdum ko nga, ang mga karaan bang mag-aawit, labi nagmulantaw ka sa station sa Cebu, kanang gitawag nilag harana. Grabe ang mga mangantahay diha ba? Naikinantahan nila nga ultimo bakya pa lang, mura naghabwao ng tinai usaon pagkanta. Bakya munini. Bakya pa lang, pero ang kinantahan mo naghabwao ng tanang atay bag, tanang tinai, sa bakya pa lang. Praise God. Yan na sa ato usahay. Hallelujah. Nga ang atong pagsimba sa Ginoo, praise God. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Katulgo na dihay. Lingi adon na imong tapad diha, wabay katulgon diha. Praise God. Hallelujah. Walay katulgon diha. Li adaw basig ikaw dili nya imong tapad nagduka na. Basig gahagok. Amen. Praise God. Mao na pinaka-purpose. Nya mingon si David nga once mag-awit ta sa Ginoo, kanang awit nga malipayon, ang malipayon mo yung amen. Kusog nga palakpak para sa Diyos. Woo! Ingon si David nga samtang mag-motivate ka, you are our Creator, Lord. Ikaw among deliverer, ikaw ang among sanctifier, ikaw, Lord, ang simbahon taliwala sa kasakit, naghandom isimong mga saad. Once maghandom ka, ingon si David, kanang awit nga malipayon para sa Dios. Amen? Awit nga malipayon. Unya, kinsay giignan ani, ingon ang ginawa mo si Mingon nga awiting nga malipayon kamong taga-Faith Tabernacle Church. Wa mingingon ang giingon diri tibuok kalibutan. All the earth. Matingala ta sa uban nga church. The same Bible. Pero inig kanta. 120. Onward, Christian soldier. Dili man siya sayop. Pero gusto sa Ginoo nga kung musimba ka sa iya, kanang simba awit uban ang kalipay at ubangan sa Dios. Praise God. Hallelujah. Naisimbahan nga kita ang atong prayer, Lord, mabago ang among drum, mabago among gitar, ang among bass, Lord. Ang tanan namong mga speaker, Lord, among organ, nindot, nindot nga instrumento, na may trumpet, Lord, na may mga klase sa mga tulunggon. Kay mo na design sa kinabuhi ni David. Pero na ubang church nga, hallelujah, ang ilang style, wala na instrumento. Kay ang Bible ko no, nagsulti, simbaha ang Diyos, awiti ang Ginoo, dinuyugan sa inyong espiritu. Kanta ko no, duyugis imong espiritu. Sige, tugtuga imong espiritu. Praise God. Si David, nag-mention siya, tanang matang sa tulunggon, patugtuga aron sa pagsimba sa Dios. Kay siya ang atong magbubuhat, kisiya'y naglukat kanato, gikan sa kangitngit, ngadto sa kahibulungang kahayag, mo nang mingingon siya, simbahan ninyo siya nga malipayon. Amen. Kusog na palagpag para sa Dios. Simbaha ang Ginoo, uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya, uban sa malipayong mga awit. Malipayon nga awit. Praise God. Then ingon siya sa verse 3, ilha nga Dios ang Ginoo. Know that the Lord is God. Nganong giuna ang word nga no? Sairi.
Sa John 17 verse 3, ingon si Jesus, "This is eternal life, that they may know you." Kinabuhing way katapusan kung mailhan nato ang Dios. Nga once nagsimba ta kay nakailata kung kinsa ang atong Dios. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Then, ang theological meaning sa word nga God, sa Hebrew, gitawag siyang Elohim. Ang meaning sa Elohim, it means plural. Pero dili bot sabton nga nagsimba ta sa tulo ka buok Dios. Igna imong tapat ina isara ang atong Dios. Now. Pero sa usa ka Dios, do na siya ay tulo ka persona. Amahan, anak ug espiritu. Unya kining tulo ka persona nga imong sabto nagahisgot kani mahitungod sa amahan. Naghisgot kini siya mahitungod sa anak. Then naghisgot kini siya mahitungod sa Holy Spirit. Kung imong basahon sa Bible, ang atong foundational doctrine sa Pentecostal, we believe in Trinity. But ang Trinity iba sa word nga tritheism. Ang buti pasabot sa tritheism, nagtudlo nga ang Dios tulo. Kita, wata nagtudlo nga ang Dios tulo. Ang Dios isara. Pero sa isa ka Dios, doon na siya'y three distinct personality. Nga kung basahon nimo ang 1 John chapter 5, verse 7, giingon diri pagsulti, "For there are three." Pila ka buok? Three. Tulo. That be record in heaven. Kinsa man ang na-record sa heaven nga three. Ingon siya, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kining tulo, nahimong usara ang Diyos, pero three in personality. Dili bot sabton nga ang God the Father, mauna si Jesus. Ang God the Father, Father gina siya. Ang the word nga gimension diha, kanang word, mauna si Jesus. Nga gimension siya sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag-abot sa bersikulo 14, ang Word nga God, nahimo siyang flesh, and the Word was made flesh, and dwelt among us, nga mauna si Jesus. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Kinsa nang begotten? Gimension na sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, which is Jesus Christ. Then, balik na sa 1 John 5:7, ang gimension dito, and these three are one, ang ikatulo diha kanang gitawag og the Holy Ghost, ang Holy Spirit. Na pamati pagayo. Gusto kong sabto nato ni kay dunay nagigsis nga teaching dinhi sa kalibutan nga moingon ko pagkasulti that 200% beyond the truth. Nganong perting layo okay lang unta og natipsing-tipsingan o gamay, perting pagkalayo Sa unsang paagi, una, gigamit nila ang Genesis 1:26, nga gimension sa Genesis 1:26, let us make man. Ang as daw din gimension na ay God the Father, na ay God the Son, then gidungagan o God the Mother. Mati pagayo igsoon, God the Mother. Praise God. Moingon ko pagkasulti nga dapat ang magpuno ni ining bersikulo ana nga term na God the Mother dapat maghinulsol. Si Paul nagsulti nga bisan pag manulunda sa langit munaog og magwali nga sukwahi na sa iyang gikatudlo, manulunda na
miingon si Paul, ipatunglo siya. Sa Bible, daghan kang verse mabasa nga naay word mother. But never in the Bible nga nag-mention nga there is God the mother. Give me one verse, even one word, nga naghisgot o God mother. Dilibot sabton nga ang Bible naghisgot o God the Father nga ang imong motivation nga laki. Dili pwede nga ma-interpret nimo nga ang Dios laki. Sexless ang Ginoo. Then blasphemy before the Lord nga maghimo ka God the Mother. Paghisgot sa Ginoo nga God the Father, ang buti pasabot sa Father, He is the source. Siya ang tinupdan. He is in control. He is in authority. He is a sovereign God. That's the meaning sa word Father. Dilibot sabton paghisgot ni mong Father, ang buti pasabot ana nga ang atong Dios laki. Kung imong tagaan og pagtagad, for example, another verse nga ilang dimension is Galatians chapter 4. O either in a chapter in the book of Galatia, basta Galatia, nga si Paul nag-emphasize nga dunay Jerusalem nga naulipon din sa kalibutan, which is Jerusalem in Israel. Diningingon si Paul, mga katauhan sa Jerusalem, ayaw mo kagool. Kay kung naulipon ta nga nagpuyo din sa atong yutan-on nga Jerusalem, dunay heavenly Jerusalem. Then ang body pasabot sa ilang interpretation nga ang heavenly Jerusalem is God the Mother. Igsoon mo ingon ko 200% beyond the truth, that kind of interpretation. Never in the book of Galatians nga ang gimension dihang mother is talking about God. But ang mother nga gimension diha is talking about place. Jerusalem is literal place. Then ang heavenly Jerusalem, ang bag-ong Jerusalem nga ipakanaog sa Ginoo dinhi sa yuta. Hallelujah. Then another verse nga ilang gi-quote is Revelation chapter 19. Ang kasal sa kordero diha, ang kaslon, ang God the Father ug ang God the Mother. Grabe igsuon. Unsa naman nga klase nga interpretation? Unya sad to say nga daghang tagapagadian nga mangmang sa word of God dinadeceive ana nga teaching. Unya mingingon si Jesus, this is eternal life, that they may know you. Imagine na ragod, gitawag nag-mother, gitawag nag-father, unya wa pa di ay makasal. Anaon nimo ang Dios. Before ka tawgon og mother, before ka tawgon og father, humana na mo kasal. Unya ang Dios anaon nimo. God, the Father and the Mother, kaslunon sa coming sa Revelation chapter 19. Pamati pagayo. Ang pamanhunon nga gimension diha, dili ang God the Father, which is God the Son, Jesus Christ. Unya ang gimension niya yung pangasaunon, nga matod pa niya, gimahal ka nako pag-ayo, gipangga ta ka, gipakamatyan ta ka, ang iyang giignan nga iyang pakaslan, dili ang God the Mother, kundili the Church. Nga matod pa sa Bible, gipalit sa iyang hamili nga dugo. Mao ang simbahan. Gimensyon niya diha sa dihang katapusang panihapon, giignan niya iyang 12 disciple nga gikan karon dili na ko mukaon uban kaninyo, nimo inom pa ako ning ining duga sa paras. Apan dili mo malimot nga mukaon ako uban kaninyo didto sa bangkete sa langit. Ang gimensyon ni Christ is Revelation chapter 19. Nga dunay marriage supper of the Lamb, which is siya ang pamanhunon o ang iglesia mao iyang pangasaunon. Imagine na ang teaching diri sa Church Pagadian City.
Hallelujah. Nga, ang kaslunon, ang God, the Mother. Asa nga klase nga interpretasyon? Kung mingon sa Bible, interpret the Bible in view of whole context, the whole context, wala na maghisgot o God the Mother. Ingon ani ang interpretation, example sa Book of Galatia. Pananglita, doon na hallelujah. Naimuingon sa ato nga, Pastor, ang inyong mother church sa Mindanao, sa Faith Tabernacle Church, asa dapit? Muingon ta, Davao City. Puri di muingon ta nga ang main church ginato o mother church ginato sa Mindanao is Mati City, Davao Oriental. Ang church ni Pastor Fernando Eliseo. Dilibot sabton maghisgot tag mother church na to in Mindanao nga naghisgot ang kanang simbahana bay. For example, igno na to pagkasulti nga, Pastor, doon na mo'y daughter church sa Luzon Valley? Yes, naami. Anak ba ng babae ang simbahan sa Luzon Valley? Dili. Simbahan nga gikan dinhi sa church Pagadian City, maong gitawag siya daughter church. Pero kabalo ba mo sa term nga daughter? Anak nga babae. Pero in a biblical term, ang daughter church is simbahan nga nahimugso gikan aning simbahana. Wala na maghisgot nga anak nga babae. Unya ang interpretation nila sa Revelation chapter 19 o Galatia, God the Mother. Sorry, igsoon. 200% beyond the truth. But si Jesus nag-mention, this is eternal life. Bisan sa pag-worship, dili pwede, matod pa ni David, dili pwede nga magsimba mo, nagsayaw mo, naglukso mo, nagpakpak mo sa inyong kamot, misinggit mo, amen, hallelujah, uyawa mo kaila sa Dios nga inyong gisimba. Mo namingo si Paul, nga kung magsimba ka, ingo si David, kung magsimba ka, ilha ang inyong Dios. Ignay mo tapad, nakaila na ba ka sa imong Dios? Praise God. Then pamati, another false teaching nga ginaklaim sa Bible, sa history, ang Jerusalem is Israel. Nya kabalo ba mo sa ilhang ginaklaim ang Jerusalem asa naron? Nas Korea. Ambot asay tinuod nila ni Kibuloy, kis Kibuloy mingon pod nga tuas Davao. Ingon pod ang mga Rizalian nga ang yutang saad the New Jerusalem gikan kuno sa dapitan. Ang ulo kuno usamis kay tuwa didto ang kuta. Then ang Pagadian City kuno maoy tuhod. Ana kay mura kuno taga-ana sa mapa. Then ang tiil tuwa sa Zamboanga City kay tuwa didto ang pilar. Nakadungog mo sa radyo ana. Nga mga igsoon, pagkanindot po yan sa kalibutan. Sila ako ba nagpaabot nga si Jesus bubalik? Si Jesus dugay nang mibalik. Wa pa lang nagpaila, kay bata pa siyang gamay karon. Imagine mo na, grabe kapuyok nga klase nga mga magtutudlo. 200 years na kapin, gikan siyang pagkayab sa langit, niya bata pa. Dagkura pa kayo nagbayad sa estasyonan. Praise God. Nauspo na ako karong gabi. Ming simbata, dili lamang nga nag-ilang natay creator, natay deliverer, natay sanctifier. Worship God even in the wandering of life or even by remembering His law. But gimension ni David, kanang nagsimba ka nga nakaila ka sa imong Dios. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Woo! Then mingingon siya sa versikulo 4, sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya didto, sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan o dayga siya didto, pasalamati o dayga siya. Praise God, hallelujah. Kabalo ba mo nga, ang dimensyon ni David ni ini,
ang simba sa Old Testament, dunay tulo ka court ang temple. Dunay gitawag og outer court, dunay gitawag og inner court, dunay gitawag og Holy of Holies. Dito sa gawas, sa ilang pagsimba, naa dito ang pagpanghinglo. Sa Old Testament, sila dito manghugas, manghilamos, din himasa, kaya parang hinglo sila. The same situation sa ato among mga kaigsuonan nga nagsimba, no? Nga naay mga kaigsuonan to nagsimba nga sa di pa mosulod sa simbahan, manghilamos daan, manghinaw, ligo, hugasan ang tanan para hinglo didto sa sulod. Dayon the same sa ato karong mga kaigsuonan nga Catholic Church, ang ilaha dili na kaayo tantong hugas gyud, kundi gamay na lang na ay shield diha gawa sa katedral, gamay diha nga kinason nga taklobo ba. Ana ding gibubuan og unang ulan sa Mayo. Ana dayon holy water na siya. Gihawiran ana tuslo ang kamot then manguros before mosulod. Kaya ang type sa Old Testament, naay tubig na manghugas. Kita, dinhi, tingali mo ingon mo, inana de, pastor, ano nga man ka naghimog swimming pool sa gawas, aron mangambak midaan before mi dirim simba. Praise God. Hallelujah. Ang atong kahinglo karon, dili na tungod kay naligo ka o asa ka gikan. Ang Bible nagsulti, we are cleansed by the Word of God. Dili na kay mahinglo ka bisa usaon pagkaglugod dihag pila ka tarong tubig sa gawas. Then ang book of 1 Peter gimension dito that we are cleansed by the blood of Jesus. Nahinglo ta sa dugo ni Jesus. Then dito sa outer court, mauna siya ay type sa kanang pagsimba sa mga jalisong. Tingali, maghuna-huna na pud mo nga, ay inani day pastor, pag mag-praise deta, before ta mo kantag sulimsong, manggawas ta, dito ta magsayaw-sayaw sa gawas. Dili po na mao. Praise God. Bisan diri sunod sa church, but a preparation na nga, naglipay ta, nagsadya ta, kay dunay Dios nga nagluwa sa atong kinabuhi. Then, human sa praises, mukanta tag solemn song. Ang purpose sa solemn song is to enter the next level of relationship in the presence of God. Hallelujah. Amen. Then mayroon siya sa 4, enter into His gates with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. Inigsulod na to dito. Kanabang musulod ka nga inigkanta sa worship song nga mura kag ibayaw ngadto sa langit. Wow. Hallelujah. I worship you, O Lord. Nga dilibot sabton nga inigsimba nimo nga muuli ka nga murag way nahitabo. Pila dinhi nga kadaghanan nga nagsimba nga inig-uli nga murag walay nahitabo. Sa atong kinabuhi, once mosulod ta sa church nga kanang ma-encounter nato ang presensya sa Ginoo. Amen. Then humani ining mga butanga, malipayon nga mga awit, nag-ilas sa Dios nga atong gisimba. Gisimba nato siya kay siya ay magbubuhat, siya ay nagluwas nato, siya ay nagpahigawas nato gikan sa kangit-ngit, siya ay nagbalaan nato, naghandom ta sa iyang mga saad. Then katapusan nga declaration ingon dayon si David, ang Ginoo maayo. Pila dinhi kumbinsido nga atong Ginoo maayo. Praise God. Hallelujah. For the Lord is good. Ang tanan mo basa, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Before si David miingon nga ang atong Dios maayo, gisimba niya ingon nga maoy atong magbubuhat. Giila niya kinsa ang Dios nga iyang ginasimba. Then misulod siya sa dapit diin ang Dios nagtawag kaniya nga dinhi ka David maglipay sa akong presensya ug human siya nag-enjoy sa iyang presensya. Ingon din si David, ang Ginoo maayo. Ingon siya,
mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. God is good to all human in this world. Dili paigo nga igo ka nakabalo nga ang Dios maayo. Importante ikaw mismo nakasinati nga ang Dios maayo. But not all people will experience the goodness of God. Meaning sa dihang magsimba kas Ginoo, ang imong motivation, gisday ka na ko Lord, gisimba ka na ko, kay ikaw ang Dios nga nagbuhat sa akong kinabuhi, nagbuhat sa tanang butang, walay nahimukso sa kalibutan, kundili gikan kanimo. Dili siya gusto nga maglakaw kang masulupon, dili siya gusto nga maglakaw kang punos problema, dili siya gusto nga doon na kay kahatlok, doon na kay kabalaka, gusto siya nga mubati kang mga maayong butang sa iyang atubangan. And that's the goodness of God. Relihiyon dili makaluwas, Ginoo among giapas. Alright. I'm Gracial Carbose, speaking for Atwalk, All the Road Outreach Church. We are participating in the Genesis Battle of the Band this coming October 3, 2015, 2 p.m. at Balangasan Gym. Come and spend time with God and us. See ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. There is nothing in this world that can compare to Christian fellowship. Nothing that can satisfy but Christ. Quote-unquote, John Rockefeller. Hi, I'm Shekinah from Church of God World Mission of the Philippines. We are the Alabaster Band and we are joining Genesis Battle of the Bands this coming October 3, 2015 at exactly 2 in the afternoon. Tickets are now available. Watch and see ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015. Hi, I'm Naidi. I'm Daisy. And I'm Fibeline. And we are the Glorious Band, participating in the Genesis Battle of the Band this coming October 3, 2015 at 2 p.m. at Balangasan Gym, Pagadian City. Tickets are now available, so come and be blessed. See ya! Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015.
Genesis Media Productions present Genesis Battle of the Bands 2015 on October 3 at exactly 2 p.m. Tickets are all available on every churches. Come and be blessed. On September 6, 2015, we are selling 4+1 tickets. So come and invite your friends. Genesis Battle of the Bands 2015.